I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, for no one else, my Lord, can satisfy the longing of my heart. No one else, my Lord, can fill me the way you do. And so I come into your presence with a sacrifice of praise, and I now worship you, my Lord, my King. I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne. For you alone are holy. Abba, Father, for no one else, my Lord, can satisfy the longing of my heart. No one else, my Lord, can fill me the way you do. And so I come into your presence with a sacrifice of praise, and I now worship you, my Lord, my King. I bow before your glory.
worship at your throne, for you alone are holy. Abba, Father, I bow before your glory. Lord, I worship at your throne, for you alone are holy. Abba, Father. Ayaw ng kaaway na tayo po ay makaka-breakthrough sa worship. Because the devil knows na kapag naka-breakthrough tayo sa worship, our relationship with Him will go deeper. Ayaw niyang lumalim tayo kay Lord. Kasi baka ma-reveal sa'yo kung sino ka at kung ano ka. Baka maintindihan mo na ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng dominion over the earth. At yun ang ayaw niyang maintindihan mo. Because the moment you understand who you are and what God has given us, sa Genesis 1:26, nag-declare siya, rule over the earth. You just imagine what a statement. Yun ang sabi niya, have dominion. Ayaw ng kaaway na maintindihan natin yon. Kasi pag na-reveal yun, we will start walking in authority. We will start operating in our kingly anointing or dominion. Tandaan po ninyo, when Christ came, hindi siya nagkatawang tao para lamang po tayo i-save. Hindi lamang po siya nagkatawang tao para lamang po tayo pagalangin sa ating mga may sakit. Ang isa sa purpose niya ay i-restore what was lost to man. And the thing that was lost to man is a kingdom. Yun yung nawala sa tao. Yung kanyang position as king on the earth. Kaya siya nagkatawang tao, ipinakita ni Jesus kung paano mag-rule and reign on earth as a king in a human form. That's why he was called the last Adam. Para maintindihan mo yung mensahe ng Panginoon. Wala tayong makikita sa sukat o standard kay Jesus na siya po ay nagmakaawa sa sitwasyon, nagmakaawa sa demonyo, nagbow down sa poverty, nagbow down sa death, nagbow down sa storm, nagbow down sa creation. No. All creation, lahat ng nandoon, kinuman niya ang storm, kinuman niya ang trees, kinuman niya ang fish. Bakit niya ginalaw yun? Kasi sabi ni Lord, you will rule over the fish of the sea, birds of the air, and all creeping things. So makikita po natin na gusto niyang ibalik sa tao yung ganong function. That's why sa Psalm chapter 8, meron tayong mababasa doon na sinabi si David, sabi niya, what is man that you are mindful of him? Kung pupunta tayo doon, makikita po ninyo yung nasa isipan ng Panginoon. Ang nasa isipan niya, hindi ka lang yumaman financially, kasi hindi naman pera ang nawala sa iyo. In the Garden of Eden, hindi pera nawala sa iyo.
Hindi rin religion. Ang pinaka nawala sa atin is our position as a king on earth. Kaya nung dumating siya, ang puro topic niya is about the kingdom. Para maintindihan natin yung paghahari. Tapos yung hari, nagkatawang tao. That's why Jesus Christ is not only the embodiment of the Word that became flesh, but He is also the embodiment of the kingdom. So to understand the kingdom is to understand the light of Christ. So yung buhay ni Kristo nagpakita paano mamuhay dito sa earth. Paano pamahalaan, paano utusan ng storm, utusan ng mountain, utusan ng lahat ng naririto at the command of His Word. At yun yung sinasabi ng Panginoon na gusto niyang ibalik sa atin bilang tao na naghahari sa mundo. Kaso trinain tayo ng kaaway dito sa mundo, naging alipin. Utak natin, utak alipin. Pansinin po ninyo yung prodigal son. Nung nasa house pa siya, nung hindi pa po siya naghihirap, anong kanyang pakiramdam? Nandoon yung boldness, nandoon yung tapang bilang anak na kunin yung kanyang inheritance. Namuhay siya ng napakarangya, parang prinsipe sa house ng kanyang ama. But the moment na siya na-disconnect sa bahay, the moment na siya na-disconnect sa house, sa kanyang ama, what happens sa dulo? Sa dulo, namamasukan na lang siya. Merong nag-convince sa kanyang isipan na hindi na siya anak. Ang sabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama. Pero, hindi na bilang anak, bilang alipin. So, nagkaroon ng mentality ng pagiging alipin because of that separation of the Father and the Son. So, that separation convinces us na tayo ay alipin. Itinago ng kaaway, hindi ka na anak, alipin ka na. So you will live like a slave. Lahat ng lalabas mula kay Adan hanggang kay John the Baptist ay merong mentalidad ng alipin. Kahit na na-born again ka na, nalagyan ka na ng DNA, ng Espiritu ng Panginoon, na-recreate ka na kay Kristo, and yet, you still have the mindset of a slave. Kaya, yun po yung nangyayari. Kaya yung bumalik yung anak with that kind of mentality, ang sabi niya, babalik ako at sasabihin ko sa kanya, nagkasala ako, hindi lang sa iyo, Ama, ako hindi sa langit. Pero, wag mo na akong tawaging anak, ituring mo na lang akong alipin. At habang siya'y naglalakad, tumakbo yung tatay niya, sinalubong siya. Nung sasabihin na niya na, Ama, hindi siya nakapagsalita, Ama lang. In-interrupt siya nung father, quickly, bring the robe, bring the sandals, suotan mo siya ng ring, ibinalik kung ano ka, the robe of righteousness, ibinalik yung ring of authority, ibinalik yung sandals of sonship. Bakit hindi niya nasabi na ituring mo na lang akong alipin? Kasi sa isipan ng ama, hindi niya inisip na ang kanyang anak ay alipin. Ang turing niya sa iyo ay anak at hindi alipin. So that's his identity. Kapag hindi mo nakita yun, kung ano ang inilagay ng kaaway sa iyo, yun yung bubuhayin mo. Yun yung lalakaran mo. Kaya kapag nakaprogram na sa'yo, alipin ako, alipin ka. Mahina ako, mahina ka. Higante sila, grasshopper lang kami.
O ganun ka. Lahat na nag-isip na grasshopper sila, hindi nakapasok sa promised land. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, mag-isip ka kung paano iniisip ng Diyos sa iyo. Yun ang definition ng repentance. Go back into the thoughts of God. Think like God. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Let there be a progressive change and align that thoughts into the thoughts of God. So, meaning to say, gusto niya tayong lumago katulad niya. That's the reason why the kingdom of God is like a seed sown into our heart, sown into the soil of our life, in our spirit. At kapag ka ang seed ay naitanim, nag-e-expect si Lord na ito ay lumago. Pag kinuha mo yung seed ng mangga, itinanim mo yung buto ng mangga, yan ay lalago, habang siya'y lumalago, magiging kamukha yan ng puno na pinagkunan. So yun lang ang paraan para makabalik tayo sa dati nating posisyon. Kailangan maitanim muli sa Kanya. Para bang nireformat yung spirit natin, after na ma-reformat yung ating spirit, in-install uli yung software ni Kristo. Kaya dapat na kumikilos sa buhay na ito ay buhay ni Kristo. Ang lumalago, buhay ni Kristo. Ang sukat, sukat ni Kristo. Until we all come into the unity of faith. Until we all enter into the full stature of Christ. Doon po ang patungo at direksyon ng bawat isa. At tayo po ngayon ay nasa panahon na malapit nang dumating si Lord. At kapag ka nakaharap niya tayo, pansinin po ninyo, yung seed, may iba-ibang level ng measure. May 30, may 60, may 100. Ako makaabot na ako sa 30, okay na ako. Kaso inopen sa atin yung 100, yung full potential, kung ano ang seed, kung ano yung puno na pinanggalingan, pwede kang pumasok with the same measure, 100. 30, yung iba merong 30% of expressing Christ. Yung iba merong 60% of expressing the growth of Christ. Yung iba merong 100. Bakit iba-iba? Kasi iba-iba ang response mo, iba-iba ang surrender mo, iba-iba ang measure ng ating pagkaka-submit kay Lord. Iba-iba. Yung iba gusto nila, ganito lang. Pero ang seed, yung potential ng seed, is the same, katulad ng buhay ni Kristo. Depende sa gusto mong maabot na sukat. Hello? Now let's go. Paki-open. Ayan. The measure of growth. Kapag hindi po natin na-evaluate where we are, at hindi po tayo nahahamon na magpatuloy, ang mangyayari po niyan ay mai-stagnant ka sa kinalalagyan mo at makukontento ka na lang sa level mo. Sabi mo sa iyong katabi, gusto kang magamit ng Panginoon sa iyong full potential. So hindi ka ine-expect ng Panginoon na manatili ka lang dyan na nakaupo for 10 years. Gusto kanyang magamit in a way na yung kanyang glory ay dumaloy sa iyo. Sa Isaiah 43 verse 7, sabi niya, I have created you for my glory. You could just imagine kapag ang bawat isa sa atin na naririto ay maging katulad ni Kristo. Imagine, isang Jesus Christ lang na apektuhan ng buong Israel. Isa lang na tao. Multitudes were affected. How much more kung lahat tayo na naririto, halimbawa tayo ay 80 person. Yung 80 person na yan ay magpangsyon ng katulad ni Kristo. Ano mangyayari sa Mindanao? Ano mangyayari sa Visayas? Ano mangyayari sa Pilipinas? Isang tao lang na ma-reach yung ganong klaseng stature, we will turn our nation upside down.
Isang Paul, tinurn yung whole world upside down. Ang lawak ng impact. Si Lord, hanggang Israel lang. Si Pablo at ang kanyang team, apostolic team, yung known world in their time, they turned their world upside down. So saan nakasalala yun? Dahil sila ay lumago. Sabi mo sa iyong katabi, dapat tayong lumago. So hindi lang tayo dumadami. Pwede tayong dumami pero mahina tayo. Hindi tayo lumalago. Hindi lumalago si Kristo sa atin. Hello? So, tingnan po natin yung verse na to. Daniel chapter 5, verse 25. Ano sinabi diyan? This is the inscriptions that was written. Noong panahon po ni Daniel, merong sumulat sa pader. At ito po yung nakasulat sa pader. At ang sabi niya, yung word is mene mene tekel parsin. Verse 26. In-explain kung ano yung mene mene tekel parsin. Di ba yung mga lingwahe ngayon ng mga kabataan? Yung ganyan parang tekel, parang ibig sabihin ng tekel, takal eh. Tekel parsin. This is what these words mean. Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. Peres, your kingdom is divided and given to Medes and Persian. So makikita po ninyo rito na sinukat. Merong nangyaring pagsusukat, merong nangyaring pagtitimbang. So anong gusto mangyari ng Panginoon sa atin? Gustong mangyari ng Panginoon sa atin bago siya dumating. Dapat nasa tamang sukat tayo at nasa tamang timbang tayo. Sabi mo sa iyong katabi, dapat nasa tamang sukat ka at tamang timbang. Paano kung wala tayo sa sukat? Alam mo, mayroong mga qualifying, kahit yung mga itlog na initlog ng manok, hindi lahat yun ibebenta pare-parehas eh. Dadaan yun sa process, hihiwalay yung extra large, large, medium, tsaka small. Iba-iba ang presyo nun. Di ba? Hello? Ulitin mo sa iyong katabi, sabihin mo, sana nasa tamang timbang ka at tamang sukat pagdating ni Lord. Kasi nakakatakot eh. Meron pala siyang ginagawang qualifying. Hello? At ang sukat, makinig ko kayo ha, ang sukat ay sukat ni Kristo. Ang standard, si Kristo. Ang blueprint, si Kristo. So binibuild ng Panginoon ang buhay ni Kristo sa atin. At yun yung primary na trabaho ng Holy Spirit. Hindi lang maggumawa ng puro signs and wonders. Dalawa ang pangsyon ng anointing. Yung isang anointing upon, ang purpose nun to do the works of God, the healing, the signs and wonders. Pero yung anointing within is to form Christ in you. Si Jesus, dinevelop niya yung kanyang spirit. He became strong in spirit for 30 years. Dumating yung anointing upon, the Spirit of God came upon him when he was baptized to do the work. So nag-function siya ng anointing upon 3 years. Pero dinevelop niya yung kanyang spirit for 30 years. Hello? So yung software na yon, hindi basta-basta software na in-install sa buhay mo, na i-multiply ang buhay ni Kristo sa atin. So bakit hindi minsan nagpapangsyon yon?
sa buhay natin. Kasi hindi mo in-explore yung software. Hindi mo in-explore yung buhay niya. Ang alam lang natin doon sa computer, Office, Microsoft, copy-paste. Ang daming operation nun, ang daming command nun, ang daming nandoon yun. Para gumanda yung takbo mo, tumakbo ng maganda, mag-operate ng maganda, yung computer mo. Mapakinabangan mo ang lahat ng potential ng lahat ng nandoon sa software na yun. So bakit hindi mapakinabangan ng mga Kristiyano yung naka-install na buhay na yon? Kasi hindi lumalago. Hallelujah. Amen. Now let's continue. Sa Revelation chapter 11 verse 1, ang sabi doon sa word, ang sabi rito, I was given a reed, like a measuring rod, and was told, go and measure the temple of God and the altar, and count the worshipers there. Everyone say, measure the temple. Bakit pinakita kay John ito na sinusukat yung templo? Sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. So, bakit niya tayo sinusukat? Sinusukat ka at tinitimbang tayo kung nasa tamang timbang ba tayo? Because the Lord hates, nagagalit ang Diyos sa isang timbangan na kulang, timbangan na hindi balansyado. Ang nakaka-please lang sa Kanya ay ang Kanyang anak. This is my Son in whom I am well pleased. No one can please God except the Son. So paano natin mapiplease si Lord? Mapiplease natin si Lord as the Son in us grow. His light in us must please God. Amen. So dapat, naka-focus tayo at nagpe-pray tayo, Lord, palaguin mo ko sa pagkaka-design mo sa akin. At ang disenyo na yun ay walang iba kung hindi si Kristo. Hallelujah. We are going to be what? Number one, we are going to be measured by our fruit. Next. Naalala po ba ninyo yung Luke 13? The sower sowed the seed. Sino yung seed? The word. Ang ibig sabihin ng word sa Greek, logos. At ang ibig sabihin ng logos ay Christ. So sino yung itinanim? Ang itinanim is Christ. Sabi mo sa iyong katabi, itinanim si Kristo sa'yo. Kailan itinanim yan? Itinanim yan nung ikaw ay tumanggap at naintindihan mo ang gospel, nung nag-submit ka ng buhay sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya, itinanim si Kristo sa'yo. Sino rito kumain ng sampalok? Nakakain na ng sampalok? Di ba, kinain mo yung sampalok? Iba, paborito lang yung sampalok na merong konting asukal. Nung bata kami, kumakain kami noon, nakabalot sa kulay dilaw. Pagkain mo na, masarap talaga, maasim. Tapos idudura mo lang yon. Alam mo yon, hindi mo nga itinanim, dinura mo lang. After few months, nakita mo yung dinura mo, tumubo na. How much more yung talagang intentionally na itinanim? Kung farmer ka, nagtanim ka, nag-expect ka ng magandang tubo ng iyong palay at magandang ani. Kung si Lord ay nagtanim ng Kristo sa iyo, ang ating Ama, nag-expect ang Ama ng prutas kung anong itinanim sa iyo. Ngayon, kung 10 taon ka na nasa building na ito at hindi lumalago si Kristo, baka hindi talaga natanim si Kristo sa iyo. Katawan mo lang talaga nakakarating dito. Hindi ka talaga,
Kung walang makitang bunga ng paglago si Kristo sa iyo after 10 years, 5 years, Jesus Christ nga in-inspect yung puno, 3 years. Sabi niya, 3 taon na akong pabalik-balik dito, ba't wala pang bunga? Putulin na yan. Di ba? 3 years. Bakit 3 years? Kasi 3 years na siyang nagtatanim. 3 years siyang nagpipreach. Walang tumutubo, hindi nagkakabunga. Kaya sabi niya, putulin na yan. Tapos merong isang boses, sabi niya, Lord, huwag mo munang putulin. Lalagyan ko ng fertilizer, i-cultivate ko. Pag hindi na munga ngayon, putulin na natin. Pero kung mamunga at kinultivate ko, hayaan mo siyang mabuhay. So makikita po ninyo, ano itinanim? Sabi niya, then he told the parable, a man had a fig tree planted in his vineyard. Sabi niya, he went to look for fruit on it. Ano yung kanyang hahanapin? Hindi yung demonstration lang ng power Ang hahanapin niya yung fruit. Namunga ka ba? But did not find any. So he said to the man, who took care of the vineyard for 3 years. Now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should I use it? Why should it use up the soil? Merong nag-intercede sa verse 8. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. So bakit ka i-judge ng Panginoon? Bakit ka ika-cut down ng Panginoon? Kasi hindi ka nakitaan ng bunga. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kailangan pala magbunga tayo. Ang tanong, paano tayo magbubunga? Sinabi niya kung paano magbubunga. Paano niya sinabi? Abide in me. Abide in my words. Dwell in me, and I will dwell in you. He who dwells in me will bear much fruit. Bakit sinabing dwell? Hindi sinabing visit me tuwing Sunday lang, tuwing prayer meeting lang. No, ang sabi niya, mamuhay ka sa akin. Dwell, live in me. Live in my presence. Hello, nandiyan pa ho ba kayo mga kapatid? Naintindihan po natin? Now, anong hahanapin niya? We will be what? We will be measured by our fruit. Kanina ito sinabi ko, sabi niya, I am the true vine and the Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So makikita po ninyo, inaalagaan ka, hindi para lang talagang maging stagnant o umupo lang sa building for 10 years. No. Sabi niya, gusto ko magkaroon ka ng bunga at magbunga pa ng kasaganaan. Hello? Sinabi niya kung paano tayo magbubunga. Kailangan connected tayo. Kung tayo ay connected kay Lord, He expects us to bear fruit. Sabi mo sa iyong katabi, ine-expect ni Lord ang bunga sa iyo. Amen. Next. Luke 3:8. Sabi ni Lord sa mga taong sumusunod sa Kanya na nandoon. Sabi niya, bear fruits that are deserving and consistent with your repentance. Kung sinabi mong nagrepent ka, sabi ni Lord, kung sinabi mong nagrepent ka, dapat merong bunga ang repentance mo. At tandaan mo, ang repentance, hindi lamang po yan puro iyak. Pwede kang umiyak ng isang balde, isang drum na hindi nagbabago utak mo.
Hindi, makinig ko kayo, hindi naaantig si Lord sa puro iyak. Ang gusto niya ay makita ang fruits consistent with your repentance. That is your conduct worthy of a heart change, a heart of abhorring sin. And do not begin to say to yourself, we have Abraham as our father. For I tell you that God is able from this stone to raise up descendants for Abraham. Now, pansinin niyo sa verse 9, even now, the axe is laid to the root of the trees, so that every tree that does not bear good fruit is cut down and cast into the fire. And the multitude asked him, then what shall we do? Naintindihan nila yung sinasabi ni Lord. Kaya nag-respond yung mga tao, what shall we do? Ever say, meron ka palang dapat gawin. Hindi yung pakinig ka lang ng pakinig tuwing Sunday. Hindi sinabi, what shall we heard or what shall we hear? Hindi what shall we hear What shall we do? Hello? Tingnan po ninyo yung mga tao na ito. What shall we do? Then he replied to them, he who has 2 tunics or undergarments, let him what? Share with him who has none. Sabi mo sa iyong katabi, mag-share ka. Ano kabaliktaran nung hindi nag-share? Ano yung opposite nung hindi nag-share? Kasi sabi niya, share. Ano kabaliktaran nung hindi nag-share? Madamot, greed, makasarili. At yan yung tatanggalin mo sa ating buhay. Yung pagiging madamot, makasarili, may sariling mundo, ayaw mong pakialaman ka, mundo mo lang ang iyong concern. Ano sinabi niya? Share. Pagdating doon, meron pa siya sinabi, he who has food, let him do it the same way. Ibig sabihin, bakit hindi ka mag-imbestiga sa paligid mo, baka may nagugutom dyan? Kapitbahay mo, magpapakamatay na dahil wala nang makain. Bakit hindi ka magbigay ng pagkain? Share. Hello? Nag-imbestiga na ba tayo sa isang barangay o community talagang stricken ng gutom? Magpakain tayo. Gumawa tayo ng project. Mag-feeding tayo. Lutuan mo ng binignit. Bigyan mo ng tigi-tigi isang baso yung mga bata. Ng lugaw. O mga bata, sa isang barangay na ito, mga bata, pila lahat ng mga bata. Hanggang sa masana yung mga tao doon na puro mga bata lang pinapakain mo. Hanggang sa yung mga tao doon nakadevelop ka ng sense of favor and acceptance, then you could share the word. Hindi naman makukuha sa mabilisan yan. Pero meron kang hakbang na ginagawa para makakonect sa society. Ano yung ginagawa mong paraan para makakonect so that you could shine out the light of your goodness? Ano pa sinabi rito? Pansinin niyo sa verse 12, even the tax collectors came to be baptized. Biruin mo yun? Sino yung mga tax collector na nasa kasalukuyan natin ngayon? Mga BIR agent na convict. Kasi
Bakit siya nagpabaptize? Gusto niya mag-repent. Bakit? Kasi mali yung kanyang pangungulekta. Sinosobrahan niya. Kaya nagpabaptize. Baptism in water means repentance. Bakit na-convict itong tax collector na ito sa words ni Lord? Naintindihan niya. Nung naintindihan niya, Lord, magpapabaptize ako, magre-repent ako, may mali ako sa buhay ko. Hello? Naalala niyo si Zacchaeus? Tax collector yon. Hindi naman nag-repent ng repentance si Lord sa bahay niya eh. Nakikain lang. Tapos ang response niya, Lord, ibabalik ko ng 4 na beses na doble yung aking mga nakolekta. Kung meron ako naloko. Hello? Now, pagkatapos niyan, pagdating naman doon, and they said to him, Teacher, what shall we do? Sinabi ng mga tax collector, Teacher, what shall we do? Ano ang aming gagawin? Hindi sinabi, makikinig lang kami sa iyo, wala kaming gagawin. Hindi, ang sabi niya, ano ang aming gagawin? Fruits. Gusto nilang magpakita ng obedience, anong gagawin namin para mabago namin ang aming buhay. What shall we do? Pansinin niyo, no? What shall we do? And then, ito ang sinabi niya sa tax collector. Sabi niya, and he said to them, exact and collect no more than the fixed amount appointed you. Oh, nireveal ni Lord. Sabi niya, huwag kang mangongolekta ng sobra-sobra. Yung tama lang. Yun ang sinabi niya sa tax collector. Ito yung sumunod. Ito naman yung ibang klaseng tao. Sa verse 14, anong sabi niya? Those serving as soldier, hindi lang tax collector ang lumapit sa kanya na nakikinig doon. May mga soldier at merong mga sundalo. Ang sabi niya, also ask him, what shall we do? Bilang soldier, anong gagawin namin? And he replied to them, never demand or enforce by terrifying people, by accusing wrongfully. Kasi ginagamit ng mga police o mga soldier yung kanilang authority to demand or enforce o tinatakot yung tao by accusing wrongfully. And always be satisfied with your ration and supply and with your allowance and wages. Oh, sinabi diyan, bilang tax collector, anong gagawin mo? Bilang soldier, sabi niya, what shall we do? Ngayon sasabihin sa'yo, bilang estudyante, what will you do? Be a teacher. Bilang teacher, anong gagawin mo? Bilang businessman, anong gagawin mo? Bilang anak, anong gagawin mo? Bilang ina, anong gagawin mo? Bilang ama, anong gagawin mo? Bilang empleyado sa isang kumpanya, anong gagawin mo? Kailangan maipakita mo ang bunga kahit saan ka nandun. Bilang Kristiyano, bilang manggagawa, bilang pastor, anong gagawin mo? Hindi yung sa dami mong narinig, wala kang ginawa, wala kang nangyari sa narinig mo for 1 year. Lamang ka ng building, wala kang ginawa. Sa loob ng 1 taon, wala kang nadalang kaluluwa. Hello? Now, let's go. Ano sinabi sa Ephesians 4:11? It was He who gave some to be apostle, some to be prophets, evangelists, pastors, and teachers. Verse 12, to prepare God's people for works of service. So bakit ka nakikinig? Ano ang purpose ng pakikinig mo at pagtanggap mo ng mga katuruan ng fivefold ministry? Ang purpose is sa verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become what? Mature. Ano ibig sabihin ng mature? Dumating ka doon sa point na hinaharvest na ang bunga mo.
Pag nag-mature ang isang puno, may harvest time. May bunga. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So may sukat. Ang purpose ng fivefold, hindi lang magparami ng tao, kundi i-mold yung standard at sukat ni Kristo sa tao. So ito yung ginagawa ng fivefold. Para lumago si Kristo, makita si Kristo sa corporate body of Christ. Now, let's go. Number 2, we're going to be measured by our obedience. Susukatin ka sa iyong pagsunod. Kailan sumunod si Lord? Paano siyang sumunod? Hanggang saan siya sumunod? Alam mo, masarap sumunod kapag pupuntahin ka ni Lord sa, punta ka ng Amerika, punta ka ng Singapore, punta ka ng magaganda, punta ka ng Amsterdam. Tapos pagkat dinala ka na, punta ka ng Pakistan, ayoko dyan, Lord. Namimili ka? Ha? Si Lord, sumunod siya, hanggang sa yung pagsunod niya, umabot doon sa pagtulo ng dugo. Nandun ka na ba doon sa stage na habang sumusunod ka, tumutulo dugo mo? Wala pa. Yung pagsunod ng mga saints, na mga nauna sa atin, pinapakain sa leon. Sinusunog, pinapako sa krus, hinahagupit, binabato. Yung ibang mga na-martir na mga apostol, kung saan doon sa pinakamataas na templo, inihulog. Yung iba hinila ng kabayo. Yung iba sinisibat. Yung iba nilalagare. Si Paul pinugutan ng ulo. Ikaw, hanggang saan mo gustong sundin si Lord? Hello? Minsan, kung paglingkuran natin si Lord, gusto natin paglingkuran siya in a way na napaka-komportable natin. Hello? Andito ho ba kayo? Naiintindihan ho ba ninyo yung word ng Panginoong umaga? Sabi mo yung isang katabi, hanggang kailan mo siya susundin? Di ba ang sabi ng Panginoon, in everything, in every circumstances, give Him thanks. Pasasalamatan mo lang ba siya kapag maganda ang takbo ng buhay mo? Anong sabi ni Book of Job? Bakit mo pasasalamatan si Lord kapag okay lang buhay mo? Pagka may crisis na, wala nang makitang bunga sa'yo, puro bunganga na. Kung makikita po natin dito, sinusukat yung pagsunod. Bakit kaya sinabi yung word na, He obey even unto death? Yung kanyang pagsunod, kahit ikamamatay niya, sumunod pa rin. Minsan ang sarap sumunod kapag ang pinasusunod sa iyo, yayaman ka. Di ba? Hallelujah. Yun lang ang tithes and offering, ang daming bumalye. Pero may consequence doon pag hindi mo binigay. Sarado langit, sarado bintana. Na-attract mo pa yung sumpa ni Lord. And yet, hindi mo sinusunod. Buti pa yung iglesia ni Kristo nagpapatupad na ang mga tithes and offering nila, naando doon. May kanya-kanyang sobre. May mga pangalan para maobliga silang sumunod.
Tas babanggitin pa, si kapatid na ganito ay nanlalamig na sa pagbibigay. Gusto niyo bang i-apply natin yung ganong klaseng style dito? Ha? Pangit naman yung nagta-tithes and offering ka, napipilitan ka, nako-coerce ka, kinokontrol ka, o hello? Mag-aakusa ka sa church na, negosyo na ito, sapilitan na ito. Hindi ho talaga naman sapilitan eh. Walang sapilitan. Pagsunod ang inaanap ng Lord eh. Pero ang daming nagiging pamilyar doon sa Malakay 3. Parati lang sinasabi nila, naintindihan mo naman kami, Lord, di ba? Naintindihan mo naman kami, Lord, di ba? Ha? Hello? Sabi mo sa yung katabi, si Lord, naintindihan mo. Hello? Second Corinthians 13. Corinthians, 2 Corinthians 9:13. Because of the service by which you have proved yourself. Na-prove mo yung sarili mo. Men will praise God for the obedience that accompanies your confession. Hindi ka lang puro confess, puro salita lang, puro magaling ka lang sa salita. Yung salita mo, dapat merong kakambal na pagsunod. Men will praise God for the obedience. Hindi nila pupurihin ang Diyos natin dahil sa ang dami nating mga sinabi. Pupurihin nila ang Diyos natin dahil nakita nila ang bunga ng ating pagsunod. The fruits of obedience. That accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. So, ibig sabihin, pati si Paul tsaka si Lord, sinabi yung salitang sharing with them. Ibig sabihin, naging sensitive ka sa pangangailangan ng mga tao sa paligid mo and you made an impact of them by your generosity, by your fruits. Yung parati natin nasasabi, kapag dumami ang pera mo, do not raise the standard of your living, raise the standard of your giving. Kasi habang tumataas yung standard of living mo, halimbawa naging 10 yung kotse mo. Taon-taon, ilan ang babayaran mo na pangrehistro? Taon-taon, ilan ang ipapakarwash mo? Bilangin mo yon. Instead na yung ipapakarwash mo, nakatulong na sa feeding ministry, napunta lang sa ipangpanlinis ng kotse. Taon-taon, nasisiraan ka ng gulong, papalitan mo yun. Taon-taon, nagpapagasolina ka. Bilangin mo yun. Habang dumadami ang mga properties mo, dumadami rin yung sakit ng ulo mo at maintenance nun. Tapos habang dumadami yun, hindi ka naman nagbibigay. Anong purpose nung nag-increase pa yun? Wala namang na-impact yung temporary things of this life. Hindi nakakreate ng eternal life sa ibang tao yung temporary things nag-increase sa buhay mo. Hindi mo nagampanan yung mission na dapat mong lakaran. Next, 1 Samuel 5:22, ito yung parati nating nako-quote minsan. Inutusan ni Samuel, inutusan ni Lord si Saul. Through Samuel, sabi niya, patayin mo lahat! Biruin mo,
May nagsuggest lang na tao. Sabi niya, Haring Saul, ang gaganda ng tupa na to, ang tataba. Pwede nating ibigay kay Lord to sa worship. O nga, no? Sige, wag na nating patayin. Ialay na lang natin kay Lord. Pagbalik niya doon sa Israel, ang sabi ni Samuel, sinunod mo ba si Lord? Oo, Samuel, sinunod ko. Ano yan tupa na yan, ang iingay? Hindi, gagamitin natin yan sa worship. Anong sabi ni Lord? To obey is better than sacrifice. Yung reason niya, worship. Hindi tinanggap yung reason na worship. Ang tinanggap, sabi niya, obedience is better than sacrifice. Nagsakripisyo ka, nagpunta rito tuwing Sunday, alas 5. Ang tindi ng sakripisyo mo. Hindi ka naman pala sumusunod. Di para ka rin nagsisimba sa Katoliko. Hallelujah. Ang dami natin ginagawang sakripisyo. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Yung ba talaga ang pinagagawa ni Lord sa'yo? Minsan, gumagawa tayo ng mga sakripisyo, gumagawa tayo ng sarili nating course of action. Meron tayong mga action plan na hindi naman talaga pinagagawa ni Lord. Tapos mag-e-expect ka ng acknowledgement. Ha? Hello? Sabi mo sa iyong katabi, ang pagsunod ay pagsamba. Pero hindi lahat ng sakripisyo ay pagsamba. Hindi lahat ng sakripisyo ay pagsunod. Ha? Alam mo, maraming tao, ibibigay nila yung kanilang, ipapamukha nila yung kanilang ginawang pagsasakripisyo one day kay Lord. Lord, marami akong sinacrifice. Marami akong sinacrifice. Marami akong sinacrifice. Sabihin sa iyo ni Lord, bakit? Sinabi ko ba yan? Ha? Sabi mo sa iyong katabi, gawin mo lang yung pinagagawa ni Lord sa iyo. Huwag kang mag-assume ng sakripisyo. Alam mo, meron ganun Sacrifice ako ng sacrifice dito. Parang kay Marta, dami niyang ginawa sa loob ng bahay. Pagkatapos si Mary nakaupo, sumisip-sip. Ang dami niyang pinaglagagawa. Pinakakain niya yung mga tao. Maganda naman Pinaburan ba siya ni Lord? Ano sabi niya? Andito na ako. Nagsasalita na ako rito. Walang kwenta ang sinasabi ko sa iyo. Si Mary nakapokus sa akin. Ikaw puro ka sakripisyo. Nawala sa focus si Marta. Akala niya, i-commend siya sa kanyang sakripisyo. Ano sabi niya? Mary had chosen the better part. Diba? Hallelujah. Hebrew 10:5. Tignan pa natin kung paano si Lord nagpakita ng model ng obedience. Sabi niya, Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, O God. Hindi niya sinabi, I have come to listen to your will. To do. That is what? Obedience. Nagpakita si Lord ng isang klase ng pagsunod. So anong purpose ng katawan na to? Para i-express ang kalooban ng Diyos. Kaya ka binigyan ng katawan. Para gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinakamataas na purpose. Bakit ka binigyan ng katawan? Hindi para kumain. Hindi para mag-anak ng mag-anak.
Ang pinakamataas na layunin, bakit ka binigyan ng katawan, ay ma-express mo ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Sabi mo sa iyong katabi, the highest purpose of your body is to do His will. Amen. Sabi niya, here am I, Lord, na nakasulat sa akin in the scroll. I come to do your will, O God. Verse 5, chapter 5, verse 8 of Hebrew, pansinin po ninyo, although He was a son, anak na siya, He learned active, special obedience through what He suffered. No, makinig ko kayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, madaling sumunod kapag ang pinasusunod niya ay gusto mo. Pero kapag ang pinasusunod niya na ay hindi mo gusto, hirap sumunod. Kasi hindi ka komportable minsan dun sa kanyang inuutos. Hello? Andiyan ho ba kayo? So saan ka matututo? Sa gusto mo o sa ayaw mo? Ulitin ko, saan ka matututo? Sa gusto mo o sa ayaw mo? Sa ayaw mo. Ano yung mga ayaw mo? Madali bang magpatawad? Di ba mahirap? Madali bang mag-pray? Gusto mo bang mag-pray o ayaw ng katawan mo? Amen nga lang, di ka makapag-amen. Hirap ka na eh. Di ba? Kaya nga sabi nga niya, pinapakita rito, bagamat siya anak na ha, anak na yun ha. Walang kasalanan. Nagpakita ng modelo ng pagsunod. Special obedience. Paanong klaseng obedience? Obedience na merong kasamang suffering. Hallelujah. Apa sabi niya? And his completed experience, making him perfectly equipped, and he became the author and the source of eternal salvation to all those who give heed and obey him. Nung natapos niya, nakumpleto niya ang pagsunod, naging author siya ng salvation. Naging pagpapala siya dahil sa kanyang pagsunod. Maraming nakabenefit ng kanyang pagsunod. At sabi mo sa iyong katabi, ganun ka rin. Maraming makaka-benefits ng iyong gagawing pagsunod. Kung hindi ko susunod ang Panginoon at nag-focus na lang ako sa trabaho at nasa ibang bansa ako at nagpapayaman, hindi tayo ngayon nagkita-kita. Hindi ako magpapabalik-balik dito sa Mindanao. Ayaw ko nga rito sa Mindanao dahil magulo. May sunugan ng bus, may kidnapan, may patayan. Sinabi ni Lord sa akin, pumunta ka ng Mindanao. I-train mo mga tao. Minsan mawawala ako sa pamilya ko ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, 3 months. Bakit? Madali bang umalis sa pamilya ko ng kahit 1 linggo lang? Hindi ko nakikita ang kalagayan nila? Hindi. Siyempre mag-aalala ka. Wala ka dun eh. Eh yung 3 buwan. 3 buwan akong paikot-ikot dito sa Mindanao last year. From Visayas to Bohol, to Cebu, to Iloilo, to Dumaguete, to Cotabato, to Maguindanao. 3 months.
moving in the body of Christ. Sinusurrender ko lahat ng pwede kong maalala o alalahanin sa pamilya ko. Minsan may magte-text sa akin, yung anak mo may lagnat. Gusto mong lumipad agad eh. Yung anak mo merong ganito. Yung anak mo may kailangan na ganito. Biruin mo yun. Siyempre magdadalawang isip ka sa, may aagaw at aagaw ng pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya ang sabi ni Lord, kung gusto mong sumunod talaga sa akin, hindi mo ako masusunod totally kung mas mahal mo ang pamilya mo kesa sa pinagagawa ko sa'yo. You can never be my disciple. Kung mas mahal mo magulang mo kesa sa aking kalooban, hindi mo ako masusunod. Kasi gagamitin yung mas mahal mo kesa sa word. Yun lang iwan ni Jesus Christ ang Ama for 33 years sa langit. Madali ba yun? Yung hubarin niya yung kanyang pagka-Diyos, wala siyang gagamitin na godly nature habang nabubuhay sa earth. Susubukin siya sa lahat ng klase ng pagsubok. Kailangan hindi siya magkasala. Dahil pagka nagkasala siya, hindi na siya pwedeng bumalik sa pagka-Diyos. Ganon yung risk na binigay niya sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Habang siya ay binubugbog, nilalagyan ng koronang tinik, pinapako, sinong nasa isip niya? Bakit niya tiniis ng lahat ng yon? Ikaw at ako. Habang tumutulo ang dugo niya, sinong nasa isip niya? Ikaw. He became the author of salvation because he completed such obedience. Sabi mo sa iyong katabi, kompletuhin mo ang pagsunod mo kay Lord. Hindi yung kalagitnaan, naghirap ka. Lord, ayoko nang sumunod, mahirap pala. Ayoko na maging Kristiyano, mahirap pala. Ayoko na umatin sa new life, mahirap pala. Hallelujah. Paano kung dumating si Lord? Naiwan ka. Ano mas mahirap? Yung pagpunta ng impyerno o pagsunod? Na-discover mo, napunta ka na sa impyerno. Lord, mas mahirap dito. Hindi. Mas mahirap hindi sumunod. Ano ba nangyayari sa'yo pag sumusunod ka? Nababawasan ka ba? Nadadagdagan ka? O, nadadagdagan ka pala eh. Ba't ayaw mo nang sumunod? Di ba? Kaya sabi ko nga, ang utak natin, minsan baluktot. Susunod ka lang pag may pakinabang yung pinasusunod sa'yo. Yung tithes and offering, may pakinabang sa'yo. Bubukas ang langit, bubukas ang window. Ayaw mo pa rin gawin. Pag sinabi yung tithes and offering dito, akusahan mo, negosyo yung church ng New Life na yan. Pero pagka ikaw, magbabayad ng tax, ng amilyar, wala kang question. Pagdating sa gawain ng Diyos, dami mong question. Ha? Sabi mo sa iyong katabi, mag-amen ka, huwag kang manahimik dyan. Di ba? May pinapaalala sa iyo si Lord, gusto kanyang mag-improve. Gusto kanyang ma-develop, gusto kanyang mag-move sa character, gusto kanyang makumpleto ang obedience mo. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So, Philippians 2:8. Ano sinabi ni Pablo? When it comes to obedience, ano sabi niya? After he had appeared in human form, ang sabi niya kay Lord, he abased and humbled himself still further. Inilagay yung salitang still further.
Yung obedience niya, and carried his obedience to the extreme of death, even the death of the cross. Ibang klaseng obedience eh. No? Yung pagsunod niya, ikamamatay niya. Yung bang tithes and offering, ikamamatay mo? O ikasasagana mo? Ikasasagana mo na nga, ayaw mo pang sundin? O sige, paglagay mo na yung tithes and offering mo yun. Hallelujah. Sino rito nabubuksan yung mata niya ngayon? Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong sundin si Lord sa iyong comfort zone. Alam mo, minsan masunurin tayo kapag komportable tayo. Pero pag hindi na tayo komportable, tutulo na yung dugo natin. Hirap nang sumunod. Hindi ka pa nga pinapawisan eh. Kay Lord, dumating siya sa pagtulo ng dugo sa pagsunod. Hallelujah. First Peter 1:22. Ano sinabi rito? Paano tayo mapopurify? Pansinin nyo. Since you have purified your soul in what? Listening or obeying? You see? Pagka nag-o-obey ka pala, napupurify ang buhay mo. Yun lang yung paraan para ma-purify ang buhay mo by your obedience. Obeying the truth, not listening Sunday upon Sunday of the sermon. It's obeying the truth. You have purified your soul by obeying the truth. Through the Spirit in sincere love with the brethren, love one another fervently with a pure heart, and having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which live and abides in you forever. Spirit of God, the anointing. Inuutusan ka, sinisyaran ka, binubulungan ka ng anointing na ito na sumunod. And in your obedience, it purifies your soul. So hindi mapopurify yung kaluluwa mo, kakapakinig. Ang galing mong makinig, pero hindi ka sumusunod. So paano mapopurify yung kaluluwa mo? Sa dami ng narinig mo? Hindi. Sa dami ng nasunod mo. Isa sa dapat sa prayer natin, Lord, bigyan mo ko ng lakas para masunod kita. Di ba? John 14:23. Jesus replied, loving me empowers you to obey my word. Sa ibang translation, if you love me, obey me. Ano ang affection? Ano ang affection na gusto ni Lord? Hindi yung pinapalakpakan mo siya. Hindi lang yung kinakantahan mo lang siya. Lord, inaalay ko sa iyo ang aking pagtaas ng kamay, pagsasayaw. Hindi siya doon. Hindi yung affection na gusto niyang makita. Ang affection na gusto niya ay pagsunod. If you love me, obey me. Ano mas madali? Pumalakpak o magpatawad? Ano mas madali? Pumalakpak o magpatawad? Di ba pumalakpak? Oh, ano sabi patungkol sa pagpapatawad? Magpatawad ka. Ilang beses? Sa isang araw? 70 times 7. Di 70 times 7, di ilan yun? 490 sa isang araw. Pag humingi ng tawad sa iyo ng 490 isang araw, patawarin mo daw. Kaya mo bang magpatawad ng 490 times sa isang araw? Ang quota is 490. Ang hirap, di ba? Baka pangatlong ginawa mo, pupugutan na kita ng ulo. Para hindi ka na humingi ng tawad sa akin.
Madaling pakinggan, mahirap gawin. Bakit mahirap gawin? Kasi nasaktan ka eh. Ang tendency ng nasaktan, ganito, pag nasasaktan ka, na-open ka, unang-unang gagawin mo, kung ikaw ay hindi aggressive sa sakit na naramdaman mo, mag-isolate ka, humihiwalay ka, separate ka. Di ba? Pag nasaktan ka, lalayo ka na lang. Kasi iniisip mo, baka makapatay ka. Ngayon, kapag ka masyado kang matapang, maghihiganti ka. Yun lang naman eh. Kagantihan kita. Inampal mo ako, sampalin din kita. Chinismis mo ako, chichismis din kita. Ganun ang laro sa mundo. Pero pagdating sa kingdom of God, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo daw yung kanan. Paano pagka sa kanan ka sinampal? Yung kaliwa. Paano kung inihirap mo na yung kaliwa tsaka kanan, na iharap mo na, sinampal ka pa rin? Siguro gumanti ka na kasi wala naman sa Bible yun. Sabi, kaliwa kanan lang. Ganun ba? Ganun ba yung dapat gawin? Mga kapatid, hindi. Hanggang tumulo ang dugo ni Jesus Christ. Ang sabi niya, Father, forgive them. Hallelujah. Lord, nilagay ko na yung kaliwa ko, tsaka kanan. Sinampal pa rin ako. Wala na sa word wala na sa word. Hallelujah. Hindi, nasa word pa rin. Tumulo ang kanyang dugo sa krus at nagpapatawad pa rin siya. Kailan ka magpapatawad? Sabi mo, hanggang tumulo yung dugo. Di ba? If you love me, obey me. Ano yung affection na hinahanap niya? Hindi yung pagyakap mo, hindi yung pagpalakpak mo, hindi yung pagsayaw mo, yung pagsunod mo. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. At kapag ka ikaw ay sumusunod, ito ang epekto. And my Father will love you so deeply that we will come to you and make you a dwelling place. Magiging komportable si Lord sa iyo, sa buhay mo. Titira siya sa iyo. Hindi kanya iiwan, titira siya. Hindi kanya lang bibisitahin. You will be a dwelling place. Gusto kong manatili dito sa anak kong ito. Bakit? Kasi masunurin. Hello? He will come. Ma-attract natin yung presence ni Lord. Bakit kaya siya, pag kumakanta, bagsak agad ang anointing? Baka masunurin. Ba't siya, ang ganda-ganda ng boses, ang nakakainis? Hello? Sabi mo sa iyong katabi, pagbutihan natin ang pagsunod. Sino rito minomonitor yung kanyang pagsunod? Yung bang, nasunod mo si Lord sa ganitong level. Sino rito nag-pray, Lord? Lord, gusto kitang sundin sa ganito namang level. Tapos next year, Lord, gusto kitang sundin sa ganito namang level. Progressive yung pagsunod, hindi yung, Lord, komportable na ako rito, ito na lang, ganito lang ha, huwag mo itataas ha, baka mahirap yung kasunod. Lord, wag mo akong pasusunurin na ibubuhos ko lahat ng nasa wallet ko ha. Wag ha. Wala akong pamasahe. Wag. Kita mo? Pagka yun ang usapan, amen. Last. Ay, salamat. Panghuli na. Natutuwa ba kayo? Panghuli na. Our works in the kingdom will be measured. Yung mga trinabaho natin sa pangalan ng Panginoon habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Yan po ay susukatin, yan po ay titimbangin. Halimbawa,
kasinlaki ng building na ito ang trinabaho mo throughout your lifetime on earth sa presence ni Lord, sa pagtatrabaho mo sa ministry. Lahat ng ganito kalaki, titimbangin niya. Susukatin niya. So makikita natin dito, sa Matthew 5:14 sabi niya, ito ang sinabi niya, "You are the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden." So hindi ka pala pwedeng itago. Neither do people light lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sabi mo sa iyong katabi, huwag nating itago. Saan ba ilalagay yung ilaw? Sa maliwanag ba? Sa madilim? Sa madilim. Para daw maliwanagan yung nadidiliman. Paano sila maliliwanagan? Not by our words, but by our deeds. That your good deeds. So paano raw sila maliliwanagan? Puro preaching lang ba? Or by our deeds? Good deeds. Siguro damihan natin yung good deeds kaysa sa salita. Maghanap tayo ng magagawa ng kabutihan. Siguro, baliktarin natin yung strategy. Mag-isip tayo ng maraming magagawa bago tayo magbigay sa kanila ng salita. Sa palagay nyo, pag ang isang taong gutom, shineran mo ng word, makikinig kaya siya? Gutom eh. Pero halimbawang pakainin mo siya, saka ka magsalita ng word. Makikinig kaya? Yes. Pinakain mo eh. Halimbawa, sa mga tricycle driver, bumili ka ng hamburger dyan, o gumawa ka ng sandwich. May libre hong rito, merienda. Titakbuhan yung tricycle driver. Yung iba dyan, nagta-tricycle, wala pang almusal eh. Di ba? Yung tricycle driver yan, wala pang almusal yan. Kakape lang yan. Ganun, di ba? Ganyan yung mga tatay, masisipag yan. Halimbawa, may mga sandwich ka. Sandwich ministry. Doon ka na sa kanto, bago mo, merienda, libre kayo. Habang kumakain sila, orasan mo kung ilang minuto silang makakakain. Mga 10 minutes o 5 minutes nilang kinakain. Kung meron ka pandalang kape, mas maganda para matagal yung pag-share mo sa kanila ng gospel habang kumakain sila, samantalahin mo, alam niyo, mahal na mahal kayo sila. Mahal na mahal kami ni Lord. Bilisan mo magsalita. I-pray mo yung words habang kumakain sila at nagkakape. Kape pa. At ang Panginoon ay, bring mo habang nag-share ka, kumakain sila, nagkakape sila. Pwede naman gawin gano'n eh. Hindi yung puro kadala ng puro ng mga sound system. Hindi ka naman pinapansin. Di ba? Bakit ka nanahimik? Di ba tama naman? Gumawa tayo ng mga practical things na hindi tayo maintindihan. Kaya si Jesus naiintindihan siya. Kasi yung mga preaching niya, hindi theology. Patungkol sa magsasaka, patungkol sa mga mag-ama, patungkol sa tupa, patungkol sa halaman. Yun yung mga preaching niya. Ng mga preaching natin, tataas eh. Hindi tayo tuloy maintindihan. Ano mga preaching niya? Mga isda, mga bunga, mga puno. Ikaw, ano mga preaching mo? Sinabi ho ng Greek. Ito ho ang Greek. Gandang pakinggan eh. Hindi ka na maintindihan. Yeah? Sino gusto mag-birth out ng ministry na ganun? Sandwich ministry. Di ba? O kaya, free lunch ministry. Ano ulam? Langka.
Sa sobrang sarap nun lang ka, hindi, yung impact sa utak ng tao. Sarap nun lang ka, ano na. Kailan kaya darating yun? Makikinig ako ng Word of God sa kanya, sarap nun lang ka niya eh. Diba? Sa una, ang motibo nun, yung langka. Pero habang sinishare mo yun, tumutubo na yung word sa kanya. Diba? Gawin mo yung mga talents na ganyan para i-impact yung tao. Ano pang mga talents mo na nandiyan dyan na pwedeng lumiwanag? Diba? Hallelujah. Magparapol ka doon sa isang ano, may raffle po, puro ano lang ito ha, puro mga driver lang ng tricycle ang raffle. Anong parapol? Libreng gulong. Magkano gulong? 300, 400. Oh, magpaparapol. Pero bago magparapol, 10 minutes Word of God. O sige po, binigyan mo ng stub yung 20 na yung mga tricycle driver. Bakit? Interesado sila sa gulong eh. Tignan mo yung interest nila. Ano ba yung interest nila? Sundutin natin sila sa interest nila. Hallelujah. Sabi mo sa yung katabi, mag-strategize ka. Ito, makinig kayo. Sabi mo sa yung katabi, susukatin ni Lord ang trabaho mo. Ito, pakinig kayo sa 1 Corinthians 3:13, ano sinabi niya? His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Pag na-meet pala ni Lord, pag na-meet pala natin si Lord sa rapture, ang kasunod, susukatin yung work mo, titimbangin nito. Ito yung sinasabing Bema judgment. Ito yung judgment ng rewarding. Bibigyan ka ng reward sa ginawa mo sa lahat. Pero susukatin, itetest yung quality of each man's work. So halimbawa kasi laki ng building itong ginawa mo throughout your lifetime. Ilalagay yan saan? Sa apoy. So verse 14, if that he has built survive, he will receive his reward. But if it is burned up, he will suffer loss, pero he himself will be saved, but only as one escaping through the flames. So, ano ibig sabihin nun? Sa Bema judgment, maaring matunaw itong kasinlaki na ito na ginawa mo kay Lord, pero ikaw mismo save. Yung work mo lang, hindi nakapasa. Kasi sinukat by standard. Halimbawa, ang bigat nito, ilalagay sa timbangan yan. Ito yung ginawa mo. Tapos pupunitin lang ni Lord yung 1 Corinthians 13, ilalagay doon sa timbangan na gano'n. Pag mas mabigat yun, walang substance ng love yung ginawa mo. Walang substance ng faith, walang substance ng patience, walang substance. You're an empty gong. Hello? Sabi mo sa yung katabi, naintindihan mo? Susukatin at titimbangin yung quality ng ating trabaho. Paano kung tinamad kang magtrabaho? Di kawawa naman, wala, nakakahiya. Biro mo, dami no, kasama doon sila Moses, sila Peter, sila James, sa isang arena, tatawagin yung pangalan mo. Ang next, natitimbangin yung kanyang trabaho, ay si ganito, ikaw na yun. Lahat yun, naka-witness sa'yo. Tinitignan nila yung reward, magiging reward mo. Habang inaapuyan niya, nakakrumble lahat. Nakakahiya, di ba? Pero save ka. Ang pinag-uusapan doon, hindi salvation, yung works, yung trabaho. Hello? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pagbutihin mo ang trabaho. Meron pa ba? Ayan. Pansinin nyo yung gagawin ni Lord na sana ito ang marinig nating lahat na naririto ngayon. Ano yun?
his Lord said to him, pagbalik niya, well done. Hindi sinabing, well listening. Ano sabi? Well done, good and faithful servant. You are faithful over few things. I will make you ruler over many things. He's talking about millennial kingdom. Ipopromote ka na mamahala ng maraming cities, bagay. Enter into the joy of the Lord. Papasok ka sa kagalakan ng Panginoon dahil napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Well done. Sabi mo sa iyong katabi, dapat ito ang marinig mo. Hindi yung maririnig mo, o itapon yan sa impyerno. Masakit yun. Diba? Praise God. Acts 9:36. Now there was at Joppa a disciple, a woman named in Aramaic Tabitha, which in Greek means Dorcas. She was what? Abounding in good deeds and acts of charity. Tawunin niyo. Bakit sinulat tong pangalan nitong babaeng ito? Nag-uumapaw daw siya sa good deeds and acts of charity or acts of love. Hindi sinabing, yan si Dorca. Ang galing makinig niyan sa New Life. Hindi pakikinig eh. Abounding in good deeds. And acts of charity. Hindi nakaligtas yung pangalan o buhay ni Dorcas. Kinomend ng salita ng Diyos. May record, inirecord siya sa Book of Acts. Nababasa ng lahat at sumusunod na generation yung kanyang example. Hindi naman natin nakita si Dorcas nag-preach. Kinomend siya dahil nag-uumapaw ang kanyang good deeds. Ibig sabihin, na-impact niya ang kanyang kasalukuyang panahon, hindi ng puro salita. Kung hindi ka marunong makapag-preach, gumawa ka ng mga mabubuting bagay na tatatak sa utak ng tao. Hello? Ba't hindi ka maglinis dyan ng maruming mga kinita, maruming drainage, gumawa tayo ng plano, ito, Oplan linis. Ano gagawin natin sa Oplan linis? Gumawa tayo ng t-shirt. Yung t-shirt nating puti, lagyan natin ng verse. Habang naglilinis tayo, meron silang verse na nababasa. Hindi ba evangelism yon? Hindi ka nagsasalita, naglilinis ka ng bakuran nila, tapos pagtalikod mo, mababasa nila yung verse. Habang nagbabasa ka, habang naglilinis ka, pinapabasa mo sa kanila. Tagal mo. Ba't ang tagal mo dyan? 1 oras ka na dyan. Binapabasa mo kasi. Sabi mo, meron ka na naman nakuha. Hindi natin alam kung ano yung abounding in good deeds na yun. Nagpakaing ba siya? Ano bang ginawa niya? Nabigay ba siya ng t-shirt? Anong ginawa niya? Nag-sponsor ba siya ng tuition fee? Abounding in good deeds eh. No? Ano kayang ginawa niya? Nagpakain ng langka? Abounding in good deeds. May impakin lang ka sa kanila eh. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Pangalan niya, Dorcas. Sa Aramaic, ang pangalan niya, Tabitha. Hindi normal yung naririnig. Meron na ba kayo na kilalang ang pangalan, Tabitha? Wala, di ba? Hirap makarinig na ganyang pangalan, no? Sa Aramaic, Tabitha. Tapos sa Greek, Dorcas. Meron ka ba kayo narinig na Dorcas? Parang never heard, di ba? Okay, last verse.
Ano sinabi sa last verse? Therefore, my beloved, sabi ni Pablo, my beloved brethren, be firm, be steadfast, immovable. Ano sinabi niya? Always abounding in the work of the Lord. Always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord. Ibig sabihin, you are doing an extra mile. Meron kang sacrificial work para kay Lord. It's your privilege to offer Him a work. Sabi niya, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile, it is never wasted or no purpose. Dahil lahat ng ginagawa mo na merong pag-ibig kay Lord is an expression of your love. It will never be in vain. Kung ang ginagawa mong pagsunod, pagbibigay, pag-share, paggawa ng kawang gawa sa iyong society, alang-alang sa Panginoon, it will never be wasted. It will never be in vain. There will always be a reward for it. Hallelujah, palakpakan po natin ang Lord. So ano po yung susukatin sa atin? Our fruit. God will look for our fruit. Number 2, He will measure our obedience. Number 3, He will weigh, titimbangin niya ang ating trabaho. Sana, meron tayong gawin na pag-aayos, pag-adjust sa ating pong relasyon at trabaho kay Lord. Habang meron ka pang buhay, meron ka pang lakas na pwedeng ialay, meron ka pang panahon na pwedeng magawa. Both sa church, sa bahay, sa pamilya, sa society, sa kapitbahay, gawin natin. At hayaan nating magliwanag ang Diyos sa ating buhay. Let your light so shine upon all men, that they may praise your Father by doing good deeds to them. Be immovable, brethren, abounding in the work of the Lord always. For your labor in the Lord will never be in vain. Lift your hands to God. Hallelujah. 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 Kung babasahin natin yung last verse, ito ang promise ni Lord. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Revelation 12, verse 12, 22, verse 12. Yes, I am on my way. I'll be there soon. And I'm bringing my payroll with me. I'll pay all people in full for their life's work on earth. I am A to Z, the first and the final, beginning and conclusion. Jesus Christ is coming very soon. Anong dala-dala niya? Payroll. May reward. Hallelujah. Everybody lift your hands. Praise God. Pray in the Spirit right now. Come on. Hallelujah, God. Oh, increase. May we increase our obedience to you. Oh, God, may we continue to abound in the work. May we continue to increase the quality of our obedience, of our worship. In the name of Jesus, pray right now. Shikarababaro. Oh, yalamande. Jesus. Jesus. And the angels cry, oh, holy, all creations cry. Let's all stand in the presence of God. Oh,